Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman nito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalisikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang vice. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa niya, kung hindi kayo tumigil, bubukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. So, kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president na ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1 para sa akin. F. Undue interference in conduct proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Mr. Chair. Ito, ma'am, no, we're just reading po the order. Apo. Yes, ma'am. Apo. This is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito. Yes, ma'am. Apo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to. And then, ma'am, apo, ibabasahin na po namin, ma'am, yung order. Sana pong batas. Kawawa naman po ang Pilipino. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Yes. Yes.